all love. Good thing you found time for me, Daddy. I'll always find- Detective Gideon. I'll always find time for you. Siya si Colleen. Girlfriend ko. Anniversary namin ngayon. Kaya, despite my busy schedule, ginawan ko ng paraan na makasama siya. Walang ibang hinihiling sa akin si Colleen. Alam niya rin ang bawat detalye ng pangarap ko at ng trabaho ko. Hindi ko gustong magkulang sa kanya. Pero, swerte, kasi kahit ganun na nga, parehas kaming nakakaramdam na kompleto. Pabayaan pagkat ikaw sa'kin ay prinsesa. Good day, Ma'am and Sir. Your usual order po ba? Okay po, your order will be here in 5 minutes. Thank you. Happy anniversary, Mahal! Thank you for making time, Mahal. Alam mo kung busy pa. Siyempre, unang taon ko lang natin sa marami pa tayong taon na pagsasamahan. O siya ako nga pala. How's the peace? As of now, wala pa rin balita eh. But, don't worry, later makakulas din ako. Siyempre, ano pa nga ba? Ikaw na yan ang binibigay mo kayo. Mahal, this is my last week before we make it up to us. Etong promise ring na to, ang magiging saksi sa pagiging pamahalan natin. Ang ganda. Ganda naman ito. Hintayin ko yan, ha? Excited. Gusto mo bukas na. That looks important. Go on. Excuse me na. Oh, anong balita? I'm not available at the moment. And then, day off ko ngayon. Bakit? Kailangan ka ngayon. Sa emergency. Mas mahalaga mo ba yan? Nakalimutan mo na ba ang tungkulin mo? Wrong timing naman, oh. Saan ka mamaya? O sige, sige. Makakapunta. I'm sorry, love. I have to go. May urgent meeting pa kami. Pero it's our anniversary today. Can you treat? I'm afraid not, love. Wala ka nung time para sa akin. Would it affect your health? Hi, hindi ako familiar sa lugar mo. Kung pwede natin mo muna ako bago. Please book a transpo. Babawi ako, promise. Bye-bye. Kuya, pwede mo magtanong? Saan ka sa kayo sa Ano ko, wala na yung sakayan na yan. Meron naman dyan malapit na sakayan, kaso baka wala ka ng mga abutan. Gawa nga rin ng takot at delikado ang daan na yun. Pero kung gusto mo, may malapit naman dyan. May malasakin ka pa naman ko. Hindi ko nga alam kung ano lang yun. Ah, ganun po. Sige po kuya, salamat po. Sige, mag-ingat ka. Sige po.
babae ang natagpuan patay sa ay hindi pa natatapos na gusali dito sa Cabir Street. Bandang alas 9 ngayong gabi, ang biktima nagtamo ng maraming saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan nito. Ayon sa mga residente, malapit sa lugar, wala umano silang narinig na anumang ingay mula sa gusali na kanilang ipinagtataka bago natagpuan ang labi ng babae. Patuloy namang inaalam ng mga pulisya ang dahilan ng nasabing krimen. Nagsasagawa na rin ng mga investigasyon sa loob ng gusali at CCTV footage mula sa mga kalapit na establishmento nito. Mari, tingnan mo, may babae doon. Kawawa naman, Diyos ko. Naku, journalist na yung babae, sabi ng pulis kanina. Baka naman sa trabaho. Totoo ba? Uy, ano nangyari dyan? Tingnan mo yung babae, oh, kawawa. Napakabata pa. Diyos kong bata-bata pa yan. Uy, tira, kilala niyo ba yan? Kilala niyo ba? Baka naman napapansin niyo yung babae na yan. Ano daw po sa ngayon na pagkamatay? Ay, Di pa namin alam. yun yung anak ni Aling Berta. Ha? Wala. Ano ba to? Yung kapatid ni Manang Shelo. Pero paano? Paano nangyari sa kanya yan? Bata pa niya, ha? Kaya nga. Wala. Ano ba yan? Ano nga? Nakakatakot na sa lugar na to. Baka tumatayo. Ay, nako. Dami na naman ang patay. Sino kaya? Grabe. Sino kaya yung pumatay dyan? Ay. Alam na ba ito nangyari niya? Alam na ba to? Ayun ba? Kumalat na ba? Napunta na ba ito ng pulis? Kanina Oo, pa. nakita ko. Meron. Wawa naman. Oh, diyan ka pala. Detective, are you alright? Yes, I just need a sec. Oh, take your time. We need to stay focused on this one. Lalo pa, journalist ang biktima. The scene is already being processed. Chief, I need to be part of this case. Let me work with you. Are you sure you're alright? You can join my team when you're like this, Arevalo. I'm alright, Chief. I can handle it. Another murder case. Interesting. It doesn't concern you, Detective Saldivar. Go back to your own cases. But I think it does. After all, every case is fascinating in its own way. And this one, especially so, mukhang interesado ka dito. Just want to help solve it. Sure thing. But there's something about your reaction. It's almost like you know her. Enough, both of you. Let's keep it professional. Detective Arevalo, I'm still saying no. You're too close to this. This doesn't concern you, Detective Saldivar. Go back to your own cases. Chief, hindi umusad ang investigation kung ganito. We work together naman, di ba? And naging maganda naman yun. Gusto ko lang naman tumulong. Yun naman yung trabaho natin, di ba? Chief naman. Sige na. Sure, it's our job. Chief, let me join the team with him. Okay, fine. But make sure na maasahan ko kang dalawa sa team ko. I'll consider you now, Detective Arevalo, dahil dedikado ka sa trabaho mo. You're reliable and transparent. Pero no emotions attached pagdating sa trabaho. Naiintindihan mo? We can take every case personally because it's our job. Being a professional is the least we can do. Understood? At ikaw naman, Saldivar, you will work with Arevalo. But make sure to not mess with anything or even with each other. Nandito kayo as a coworker, as a partner. Kung kailangan madaliin ko kayo para umusad ang kasong to, gagawin ko. After all, ako pa rin ang chief niyo. Tangina! Oh, anong nangyari? Wala ka na dun.
Ano yan? Hello? Yeah, notify as soon as possible kapag may nalaman kayo. And make sure na it has a concrete evidence. What was it? Another false report. Ilang linggo na tong case na to. And we haven't even found any single evidence that will lead us to this damn suspect. Then, puro pa false report yung natatanggap. Great! Another false report again. Wala nang bago. Hello? We'll be right there. What? So you were saying that ikaw ang pumatay kay Miss Fernando? Based sa mga naimbestigahan at nakalat na impormasyon, si Mr. Arduino nga ang nakita sa crime scene. Siya rin ang nakita sa hinihinalang pumatay na weapon. So ikaw nga? Ikaw nga pumatay! Tumigil ka nga at huwag ka magpadalos-dalos. Titigil? Really? Paano ko titigil when that damn psycho ang pumatay sa... Mr. Arenado, please calm down. Wala pa tayong nakikita na nagsasabing siya nga ang pumatay. What do you mean by that? Eh, inaako na ka eh. Oo, umamin siya. Pero hindi yun nangangulugan na siya nga. We can simply agree with that. Madami pa tayong iimbestigahan. Magaling kang detective. Don't let your emotion cloud your judgment. For now, Mr. Edwin will be under probation. Other than that, siya muna ang magiging main suspect. I have the results ready. The victim's name is Colin Morales Fernando, age 24, a journalist. Estimated time of death was 2 hours before the body was found inside an unfinished building on Fabian Street. Regarding on her whereabouts, the victim was last seen going out on the nearby restaurant. Nature of the crime is unknown. Regarding the investigation, wala pang potential witnesses na nalalaking as of now. Ito yung mga gamit niya on the day of the incident. Though I doubt na may connection siya sa actual reason of the crime. Aside from this, no significant leads that can use to track the suspect to be found. We have results. According to the lab results, the victim inhaled an agent called chloroform. Gaya ng mga naunang biktima, the killer used this method to easily capture the victim. The victim has also abrasion or legs, knees, and arms. By this, masasabi natin the victim forcefully dragged by the killer papunta sa crime scene. Dito, may large scrapes sa victim knees na mostly caused by crawling na maobserbahan natin sa trail of blood sa crime scene. Marami din siyang pasa sa buong katawan. Unfortunately, I wasn't able to get any information about the killer kahit sa close contact nila. Masyado siyang maayos magtrabaho. Now, it is unlike the other killers' cases. Kung titignan nyo banda dito, the victim has multiple laces in her wrist and neck. Masasabi nating sinadyang gilitan ng killer ang biktima para hindi ito makasigaw.
Oo. She also has multiple deep wounds na cause ng murderer weapon. 16 in total, 9 in her torso, 3 sa balikat, and the rest can see or her lower limbs. This fireman seems to be called a murderer. Mukhang malaki pinanggagalitan ng suspect sa Messy. And yet, too clean. The killer usually does his kills neatly, sa isang lugar lang, ranging from 5 to 6 stab wounds and no signs of struggle. And other than that, wala pang nare-report na case katulad nito. The knee scrapes and blood trails. It means na nakalayo pa ang biktima after being stabbed. It was confirmed that the 2 wood stabs were inflicted much earlier than the other. I just don't get that. If nakaalis na ng biktima, why the body was found in the same place she was dragged to? Could she have returned for something? Oh, come on, detective. Ano pa kaya pwedeng rason ng biktima para bumalik kung saan siya muntikan na patay? Scallion, ayos ka lang ba talaga? You seem to be out of it itong mga nakarang araw. It's just... I've been thinking a lot about this case. Masyado na madami nadadamay. And hanggang ngayon, hindi pa din natin alam kung anong connection ng biktima at mga patay na nangyari sa kanila. Don't let it get to you too much, Dion. Trabaho nating alamin kung bakit nangyayari lahat ng ito. And I fear that maapektuhan yung kaso once na magpadala ka sa emosyon mo. Okay, good news. Nakuha ko na yung statement ng owner and pinilagyan na rin tayo na kunin yung footage na tapat nila. Kaso wala dong masyadong nadaan na tao dun sa building nila. Pero CCTV runs 24/7 so pwede tayo makakuha ng crime material doon. Play natin. February. Ito. Ayun. Okay, set ng time frame from 8:30 to 9 p.m. Teka. I'm sorry, love. I have to go. May urgent meeting pa kami. Pero it's our anniversary. Can you treat? I'm not pregnant, love. Wala ka nung time para sa akin. Don't you affect your time? Hindi ako familiar sa ano. Pero yung natin mo muna ako bago. Please book a transport. Babawi ako, promise. Mahal, hindi naman kapakadalan. Ba't mo naman natanongin? Wala mo kasi gusto kita pakasalon. Pero, naiintindihan ko naman na marami kang ginagawa. Kaya hindi ko sabi sa iba tungkol sa akin. I can wait here. Hindi naman ako nagpapadali. I'm sorry, love. Sandali na lang to. Result are in Mr. Adueno. Nasa murder weapon ang fingerprints mo. DNA from multiple victims all linked to the same MO is also presented. No, he surrendered the weapon. At na-appreciate namin yun. But that doesn't explain everything. The knife is clean, almost surgically so. Yet, the crime scene mas lalong gumulo. This is last one. It was brutal. Tell us what happened, Nicolas. Tell us the truth. We have the evidence linking you to the victim. Alam naming obsessed ka sa diary. Nakasulat yung mga detalye ng pagpapatay. But the diary doesn't explain the inconsistent in the murders. It doesn't explain the missing link. Hindi ko maintindihan. Pero parang may naalala ako. May ibang tao. Someone else?
Yeah, may nakita akong babae. Gumagapang siya. At parang may isang bagay na pilit na inaabot. Yan yung bagay na yan. Yung nakikita ko, hindi ko kaya. The unidentified DNA on the knife, hindi ikaw yun? So, ibang tao yun. Oo, may ibang tao. Nakita ko. Mr. Bueno, totoo ba na kayong pumatay sa inosenteng biktima? Sir, what about the other victims? Were you, involved with all of them? May masabi po ba kayo? May ebidensya po ba kayo na wala kayong kasalanan? Totoo po ba ang mga paratang na kayo pumapatay? May kinalaman ba kayo sa krimen? At para niyong papatunayang inosente kayo? Sir, please, pakisagot na po, sir. Kailangan namin, sir. Yes, I did it. Ako ang pumatay sa lahat. Ako ang sumulat sa diary. Ako lahat. Ako! Boss, pasensya na talaga. Wala talaga ako. Kayaan ko na. Para susunod. Baka daw pagbayaran ko agad. Ano isipin yan? Ipapagawa na lang ako sa'yo. O sige, basta huwag lang marumi ah. Aba, medical document ko naman ang kailangan. Medical document. Nino, hindi ba ito illegal? Sabi ko lang sa'yo yan. Isipin na trabaho ko yan. Pero baka mawawalan ako ng trabaho. Natanggap mo ba o hindi? Boss, sige na. Send sa akin ng mga detalye. Ako lang bahala. Ano naman? Ano ang totoo? Totoo? Ang totoong rason kung bakit namatay ang girlfriend ko. Sinabi ko na ng paulit-ulit. Inako ko na lahat. Sumuko na ako. Ano pa bang gusto ninyo? Hindi yan ang itinatanong ko. Paano? Paano? Ano ba gusto niyong marinig? Ako ang pumatay. Ako ang salarin sa madugong krimen na to. Paano mo nasabing ikaw ang pumatay? Bakit mo inaako yung mga bagay na hindi mo maalalang ginawa mo? Nasaan ka na nung nangyari yun? Oo! Oo na, sige! Hindi ako ang pumatay sa kanya, ayos na ba? Pasensya na talaga. Kailangan na muna namin magbukas ng trabahador ngayon. So, ibinawas ko na yun dyan yung mga binali mo nung nakarapan. Sige, mauna na ako. Sir, teka lang no, sir. Sir, wala na ho ba talagang po pwede sa akin dyan? Kahit tagawagas na lang po ng kotse ni Sir Lucas. Sige na po. Pasensya na talaga, kuya. Hindi kita matutulungan dyan. Hindi rin kita pwedeng mapakiusapan kay Sir Lucas. Kasi mayroon na siyang tagawagas ng kanyang sasakyan. Ganun po ba? Sige, mauna na ako at may kukunin pa ako sa opisina. Ayun, sir. Salamat po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 800 lang? Di pwede to. Eh kulang pang sahod sa 1 linggo. May bayarin pa ako sa kuryente at tubig. Hello? Kuya, pauwi ka na ba? Gutom na ako eh. Sabi mo saglit ka lang. May pagkain pa naman dyan ah. Sige na. Kasi na naman ulamin ko. Ayoko na nito. Pagtiisan mo muna yan. Mamaya pa ako makakabili ng ulam. Yung minudo ha. Kuya, ubos na rin pala yung pera ko dito. Pahinga ako bukas ha. Ha, ano? Kakabigay ko lang sa'yo ng pera kagahapon ah. Saan mo ginagastos yung pera? Basta kuya, sige na, maglalaro pa ako eh.
Nahulog. Kuya! Kuya! Kuya, nahulog niyo po, kuya! Kuya! Uy! Shit! Uy! Ano ginawa mo, Casey? Ha? Tumawag ka ng ambulansya! Hayaan mo na yan! Wala naman nakakita! Anong ambulansya? Tara na! Ito lang, ayos lang mo ba kayo? Ano nangyari pagkatapos mo? Ano? Ano yun? Gising mo! Pati na pinabuli na kita! Baka matay ka! Diyos ko, mayayari pa ako nito! Oh. Dito, dito! Sir, pagmamayari po ng pasyente. Okay po, ma'am. Ano to? Ano ba? Ganito ba naman sinusundan mo ako? Wala. Hindi kita sinumbong. At hindi ako magsusumbong. Kaya pwede ba? Huwag mo na ako idamay sa anong mga trip mo. Ano? Ano ba kasi yun? Ganun yung nangyari. Kanya napapala ng mga pilingero. Tinawag niya na sa akin. Wala namang silbi yan. Yan! Yan yung diary na napulot ko bago mangyari yung krimen. Hindi ko man makita yung killer, pero baka may makita po kayong ebidensya dito.
No fucking way! You know, I don't really have a good past to look on to. Ginawa ko ba? Peter, ano ginagawa mo? Ma, nandiyan ka pala. Ano yan, Peter? Tigil mo yung katarantaduan ng ginagawa mo, ha? Ma, Ano yan, Peter? Tigil mo yan! Ikaw! Malas ka talaga! Simula nung pinanganak ka, puro kamalasan na yung dala mo! Dapat sa'yo, namatay na lang! sana namatay na lang ako. Bakit hindi na lang ikaw? And anong ginawa mo pagkatapos? Pinatay ko sila. Ah, Hindi, inibiro lang kita. Paano ba yan? Una na ako ah.